Ayan po mga kabida, sa wakas lumabas na rin no? Itong dalawang senador, dalawa sa ilang mga miyembro po ng BICAM, okay? Conference Committee, contingent mula sa Senate, ano po mga kabida. Ang tinutukoy po ay ito pong si Senator Win Gatchalian at ito pong si Senator Joel Villanueva po mga kabida, no? Naglabas na po sila ng kanila pong reaksyon patungkol po dito sa napaka-controversial na blank items na nakapaloob di umano sa bicameral report or BICAM report na isiniwalat po na in-expose po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Congressman Sid Ungab ano po na may mga blankong items di umano na nakita po sila diyan ho sa naturang BICAM report ano po. Sa panig po mga kabida ng dalawang mga senador, pakinggan muna natin ito pong balita. Narito po. Binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi maaaring may blanco sa Bicameral Conference Report para sa 2025 General Appropriations Act. Wala ring nakitang blank item si Senator Joel Villanueva. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago pinipirmahan. Hindi ko nakita whatsoever, no? Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So may mga lump sum pa rin at para sa akin since time immemorial I've been calling to break it down para mas makita natin. So kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Ayun! Wala raw silang nakitang blanco doon, ha? Itong dalawang senador. Okay? Hindi natin alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi, ano po, no? Sila lang talaga yung nakakaalam po mga kabida, no? Kasi taliwas yung kanila pong observation doon ho sa naging observation din ni Congressman Sid Ungab, ano po, no? Okay. Tutulungan po natin itong si Congressman Sid Ungab mga kabida na para ho may magkumpirma doon ho sa kanyang claim, ano? Pakinggan po natin itong balita mula sa GMA kung saan po ay mismo itong si Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List, ano po, ganun din, nakatanggap din ng kopya ng BICAM report. At alam nyo ba, mga kabida, ganun din, kung ano yung nadiscover ni Congressman Sid Ungab, ganun din yung pagka-discover din ni Congressman Raul Manuel. Pakinggan po natin itong balita mula sa GMA. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 National Budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito sinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang tipid ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may ender sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumiti sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After
ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks. So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM tsaka yung Pangulo. Pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento kanina si Senator Amy pero tumakbo ito. Ayun po. Medyo nakakalito po, no? Yung mga statements ng dalawang kampo, no? Itong Senate at ito pong House of Representatives. Tila parang dalawang dokumentong pinag-usapan po dito, ano po, mga kabida, no? Itong isang dokumento na nakita po ni Congressman Sid Ungab at Congressman Raul Manuel na may mga blankong items. At ito namang isang dokumento naman na nakita po ni Senator Joel Villanueva at Sherwin Gatchalian na wala pong mga blanco, malinis, no? Kaya nga nagtataka po ako ngayon, no? Ano ba talagang totoo dito, no? Kanino yung authentic na mga dokumento? Itong hawak po ni Congressman Ungab at Raul Manuel o ito pong hawak po nakita po ni Senator Win Gatchalian at Joel Villanueva, ano po? Ang pagkakalam ko po, mga kabida, dyan ho sa BICAM, iisang dokumento lang talaga yan, no? Kung ano yung pinagkasunduan doon sa BICAM, yun na yun po, mga kabida, no? Iisa lang talaga yung kanilang report talaga, BICAM report. Hindi pwede na may version yung Senate at may version yung House, okay? Kaya nga may BICAM kasi doon ho, mga kabida, gawin yung reconciliation ng dalawang versions, okay? Kung ano yung reconciliation doon ho sa dalawang versions, yun na po yung laman ng report, no? BICAM report po, mga kabida. At ang BICAM report po ang magiging basis po doon ho sa General Appropriations Act, ano pa. Kaya nga ngayon medyo nakakalito kasi ho hindi natin alam kung saan dito yung authentic na mga dokumento, na? So far itong dalawa, si Senator Win at saka itong si Senator Joel Villanueva, hindi ho sila naglabas po ng mga dokumento, no? Sinabi lang po nila na nakita po nakita nila yung mga dokumento na walang blanco, ano? Unlike dito ho kay Congressman Manuel at Congressman Sid Ungab, naglabas talaga sila ng mga dokumento. Ipinakita po sa madlang people, mga kabida, na may mga blankong items doon. So, ang ibig pong sabihin po dito, yung burden of proof po ngayon ay nasa Senado. Okay? Dapat maglabas din sila ng kanilang version po ng dokumento na pwede hong kumontra doon ho sa mga dokumentong ipinakita po ni Congressman Sid Ungab at Congressman Raul Manuel, ano po? No? Hindi pwedeng hanggang salita lang po tayo, no? At saka pangalawa, nananawagan po tayo dito ho sa mga leaders po ng dalawang kapulungan, no? Sa Senate, si Senator Cheese Escuderos, Senator Grace po, no? Tsaka ito pong sa House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, at ito pong si dating Appropriations Chairperson Zaldico, no? Since ito pong si Congressman Ko po, mga kabida, ay kabilang doon ho sa contingent po ng House of Representatives, doon ho sa Bicameral Conference Committee, dapat magsalita na po, maglabas po ng kanyang statement, no? O di kaya maglabas po ng mga dokumento na magpapatunay na clean, malinis yung kanila pong pinirmahang BICAM report at ni-ratify na BICAM report po, mga kabida, no? Para hindi ho magdududa yung tao. Kasi ho, so far, ang pinaniniwalaan po ngayon ng taong bayan ay ito pong mga dokumentong ipinakita po, mga kabida, ni Congressman Sid Ungab at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? So ito po ay challenge
doon ho sa iba pang mga mambabatas na may alam po dito, no? May alam po dito. Lumabas na po kayo at magsasabi po kayo ng totoo, ano po, no? Accountable po kayo sa taong bayan sa lahat ng mga actions na ginagawa ko ninyo, okay? Kung meron po kayong nakitang hindi ho maganda doon ho sa pinirmahan po ninyong BICAM report, dapat magsalita na po kayo, no? Okay? May karapatan po yung taong bayan, ang publiko, na malaman kung ano yung totoo doon ho sa BICAM report. Bakit po dalawa yung versions po ng BICAM report? Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina, itong isa na may mga blankong items at ito pong isa na sinabi po ni Senator Win Gatchalian at Joel Villanueva na wala pong mga blanco, malinis ang BICAM report na nakita po nila mga kabida. So, kayo na po ang humusga po dito mga kabida. Para ho sa inyong mga comments and reactions, opinion, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.